Okay, natapos na po natin. Malinis na lahat, wala nang sobrang B1 or yung variance 1, wala nang sobra. So, ang next na gagawa na tayo ng full report, no? So, meron ako ditong full report ng B1. So, paano natin ito ginawa? So, ganito po yun, no? Report, custom report, transaction detail, yan. Tapos yung para sa month na gusto mo, last month. Tapos, i-filter mo siya ng transaction type. Ang kailangan lang natin is lahat ng adjustment. Kasi nga, yung B1 lang ang kailangan nating report. Ano? So, lahat ng adjustment. So, yung mga hindi natin kailangan, tanggalin natin. Kailangan natin is the quantity, hindi yung credit debit, no? So, tanggalin natin yung credit debit balance. Ilagay natin ay yung quantity. So, may quantity na, idagdag natin yung item. Ito po, item. Yan. So, dalhin natin siya sa Excel. Okay. Lahat ng spoilage at waste, hindi naman natin kailangan i-audit na yan dahil nasa logbook na yan na natapon. So, ang kailangan nating i-audit is the variance 1. Yan, hanggang dito. So, delete natin itong tapos, tanggalin natin ito hanggang sa item. Hindi natin ito kailangan. Item, kailangan natin. So, check natin kung B1 na. Ngayon, tatanggalin natin yung mga spaces. So, from here, press mo shift hanggang dito. Tapos, i-sorting mo siya ng by item. Okay. So, lahat ng total, pwede mo nang tanggalin. Okay, ito ngayon ang kailangan natin. So, pwede natin delete ito dahil identify na natin na lahat ito ay B1. So, delete natin. Ito din, identify na. So, ito, pangalanan natin itong B1 or variance 1. Pero nakalagay dito is naka-text. So, i-convert natin siya sa general. Yan. So, general. Okay, so meron na tayong report para sa B1. Ngayon, i-open natin yung kanyang inventory physical count na sinubmit. Ito yun. Sinubmit ng manager. QB physical count. So, wag natin galawin yung original report ng manager. I-copy natin ito. Dalhin natin dun sa reporting natin. Mag-create tayo ng panibago. I-paste natin dito. So, pangalanan natin itong physical count. Ito namang isa, pangalanan natin variance 1. So, pwede natin i-close na ito, Exogra. I-close na natin itong report ng manager. Do you want to know? Okay. So, napapansin nyo, itong variance 1 ay may duplication. No? So, hindi naman natin kailangan. Kailangan natin is yung total. So, gawin natin is Control A, select all. Tapos, subtotal. Change in every item, give me a summary of B1. Yan. So, click mo yung number 2, yung summary lang bibigay sa'yo. So, gawa tayo ng isang worksheet. Ika-copy natin ito, pero yung ano lang, visible cell only. So, punta ka sa home, find and select, special, go to special command, visible cell only. Yan. Tapos, pwede mo nang i-copy at i-paste dito sa
scratch paper natin. So, yan yon. Ito, hindi natin kailangan. So, delete mo. Now, kung mapapansin nyo, ito, merong mga total sa baba. Tanggalin natin. So, ganito ang pagtanggal. Applyan natin ng formula. Equal left of itong item na ito, length, itong item na ito, minus, ilang character yan. Hindi yan 5. Sasama mo yung space. Yung total, 5 plus isang space. So, minus 6. Then, close. So, ang ibig sabihin yan, yung length nito, minus 6, i-extract yung left side, no? Yung left side, i-extract, bigay sa atin. So, equal. So, wala na. Walang total. Ganun po yung pag-ayos niyan, no? I-try natin gamitan ng Control E. Ayaw. Sige, i-drop down na lang. Yan. Tawagin natin tong item 2. So, check natin kung lahat. Hindi natin kailangan tong grant. Delete natin tong grant. So, since na naka-formula siya, copy-paste natin as value. Yan, value na siya. So, delete na natin to. Hindi natin to kailangan. Now, pagpalitin natin to, lagay natin dito. Ito na yung bago nating variance report na may kasamang code. So, ito, pwede na natin tanggalin. Ito na ngayon ang ating bagong variance 1. Tapos, meron tayong physical count. Ito, ayusin natin to. So, may naka-hidden siya. Tanggalin natin yung hidden and hide. Okay. Tapos, itong physical count, pangalanan natin itong physical count or ending inventory. Gawin natin siyang general. Ayaw. Ayaw, no? Text pa rin. Okay lang yun. So, click mo dito. Huwag mong bibitawan yung mouse. Drag mo pababa hanggang sa pinakalas. Medyo mahaba pala to. O, wala na. Ito nakikita mo itong kulay yellow na to. I-click mo yan. Convert to number. Now, converted na yan sa number. Tanggalin natin yung border. No border. Yan. Tanggalin natin yung comment. Dahil sa kanila yun eh. Delete comment. Yan. So, i-check natin kung pwede na. O yan, pwede na. Pwede na siyang numeric. Yan. So, hindi natin kailangan itong mga to. So, delete natin. Ang kailangan lang natin is the ending physical count. Okay. Hindi natin to kailangan na description. So, maraming spaces dito, hindi natin kailangan yon. So, tanggalin natin para lumiit yung data file. Control A, sorting, So, lahat ng 0 mula dito, pwede nang i-delete hanggang lahat na pala. Okay, delete. So, ito na yung physical count. Next is, kailangan na natin yung quantity on hand. Dahil na-plancha na natin, wala nang sobra-sobrang variance 1, pwede na tayo mag-produce ng quantity, inventory, physical count, quantity on hand. Kasi gagawa tayo, i-compare natin yan sa physical count. Quantity on hand versus physical count,
yan yung tinatawag natin another variance or variance 2. Okay? So, dali natin ulit sa Excel. So, sabi ng computer, dapat yan daw ang maiiwang total. For whatever reason, hindi naman yan. So, yun ang i-report natin sa may-ari. No? So, pangalanan natin itong quantity on hand. Tapos, gawin natin siyang general. Okay. So, hindi natin kailangan description. Okay. Wala naman hidden. So, copy natin to. I-paste natin dun sa report natin. Gawa tayo ng bago. Okay. Now, I would suggest na mag-create ka dito ng isang countering para para magsusorting tayo, maibabalik natin siya sa original kamada. So, mag-create ako ng counter dito. Naka-text siya. So, i-convert ko muna to. And then, lalagyan ko siya ng number. Ganyan. Then, lagyan ko lahat ng number. Para pwede ko siyang mabalik mamaya. Okay. Ngayon, papangalanan ko to. Ililipat ko tong data dito. Papunta doon. Pangalanan ko itong quantity on hand. So, Control A. Papangalanan ko itong data 1. Ito naman, Control A, papangalanan ko itong data 2. Now, gagawa ako ng VLOOKUP. So, ito magiging V1. Ito magiging physical count. Ito magiging variance 2 mamaya. So, under VLOOKUP, ito yung hahanaping item. Gagamitin natin is data 1. Pag nakita niya, kukunin natin yung column number 2. Exact match. So, ayan, meron na. Ha? Ito naman, VLOOKUP. Ito din, kukunin natin ay data 2, column 2, tapos exact match. So, double check natin. Sorting natin, Control A, sorting natin yung B1. So, ito yung B1 hanggang 42. Check natin itong B1 hanggang 42. Tama. Ito naman, gawin natin, double check naman natin itong physical count. Freeze pane natin. Control A, physical count. Okay, tingnan natin kung ilang item. 131. Tingnan natin kung 131. Tama. So, na-transfer na natin. So, pwede mo nang i-convert. Since na wala naman laman na yan, NA not found, wala naman laman, pwede mo na siyang gawing 0. Tapos, yan. Ganon din naman sa ganon din naman sa B1. Okay. So, ito, pwede mo nang gawing 0. Teka, double check natin kung tama yung lahat ay NA. Mahirap na. Okay, baka magkamali.
So, yan. Tapos, itong dalawa, para matanggal yung VLOOKUP formula, copy, then paste as value. Yan, wala na siyang formula. Pwede na natin deletein itong physical count. Hindi na natin ito kailangan. Yung V1, hindi na rin natin kailangan. So, ibalik natin. Gagamitin na natin yung control A. Tapos, isorting natin siya dun sa counter natin. Yan, balik siya sa original position. Ano ngayon ang formula ng B2, no? So, ito, igilid natin, cut, sa gitna. The formula is physical count minus quantity on hand. Physical count minus quantity on hand. Yan ang variance 1. Tingnan natin, ha. So, lagyan natin ito ng conditional formatting. Less than 0, gawin niyang red. So, iparehas natin yung font, no? Arial. So, ibig sabihin, kulang. Kaya, variance to negative, no? Loss, no? Ito naman, sobra. So, that's it. That's how you do the variance report pagdating sa restaurant. Thank you.